Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nakita ni Yuhun ang kapatid ng kanilang bihag na nagtataglay ng pambihirang sakit na 9-yin meridian collapse. Kaya naman ay sinabi ng ating bida sa babae na ngayon ay tumigil na ito sa kanyang ginagawa, kaya naman ay binitawan nito ang kanyang kapatid, at nagtangka na hawakan si Yuhun na madali naman itong napigilan. Sinabihan naman ng bihag si Yuhun na mag-iingat ito dahil sa labis na nakakapinsala ang lamig na lumalabas sa kamay nito, nang bigla naman na nagulat ang babae, dahil sa natutunaw ang lamig nito sa kamay ng hawakan ito ng ating bida, napansin naman ito ng kanilang bihag na nagawa lamang na tunawin ni Yuhun ang yelo na idinudulot niya sa pagkakahawak ng kamay nito, at ang kanyang chi ay talagang nakakamangha. Matapos ay sinabi dito ni Yuhun na sigurado ito na narinig naman ng babae ang kanyang sinabi na tumigil na ito sa kanyang ginagawa at agad na naglagay ng chi sa kanyang daliri. Matapos ay iniatake ito ni Yuhun sa babae ngunit bigla naman itong nasalag ng makapal na yelo. Namamangha naman dito ang ating bida dahil sa gumawa ito ng yelo upang gawing panangga sa kanyang gagawin at talagang nakakabilib ang ganitong kakayahan. Ngunit sabi ni Yuhun na hindi ito gagana sa kanya at agad nitong binasag ang yelo na ginawang pansalag ng babae sa kanya. Sa nangyari ay agad naman na binitawan ng babae ang pagkakahawak nito sa kanyang kapatid, at nagsagawa ng isang malakas na pag-atake sa ating bida. Sa nangyari ay napatalsik naman dito ng malayo si Yuhun. Maging ang kapatid nito ay tumilapon ng malakas dahil sa impact na nagawa nito ng inatake ng kanyang kapatid si Yuhun. Mabuti na lamang at ang direksyon nito ay patungo sa lugar ni Baekgi, kaya naman ay agad naman siyang nasalo nito. Sa isip naman ni Baekgi na alam niyang malakas ang babae na ito dahil sa kung papaano nitong sinira ang balanse ng kapaligiran dito, ngunit ang magawa nitong may tulak ang kanilang Lord Xian Yuhun ng ganito kalayo ay talagang napakalakas ng yin energy nito. Agad naman na nagpasalamat dito ang kanilang bihag sa pagkakasalo ni Baekgi sa kanya. Sa isip naman ito na akala niya ay napaka-arroganteng tao ito dahil sa kaganapan kanina na minamaliit siya ng isang ito, ngunit mukhang nagkamali siya. Nang bigla naman na nakaramdam ng pananakit ito sa kanyang kamay at balikat dahil sa pagkakapinsala ng yelo sa katawan nito, agad naman na ginamit ni Baekgi ang kanyang chi energy upang matulungan ito na mawala ang yelo sa kanyang katawan. Sa nakita nito ay agad naman siyang nagpasalamat dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya. Ngunit bigla naman itong sinabi na wala na silang dapat na sayangin na oras dahil sa mas magiging malala ang mangyayari kung sakali na hindi nila mapahinto ang kanyang kapatid. Sabi nito na nagawa niyang mapahinto ito dati dahil sa hindi siya nag-iisa, ngunit ngayon na nangyari ulit ito sa kanya nang wala ang kanilang ama, ay tingin nito na wala nang kahit na sino pa ang magagawang matapatan ang yin energy nito bukod sa kanyang ama. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawang pag-iisip, dahil sa nakita nito ang ating bida na naghahanda upang kalabanan ang kanyang kapatid, sabi nito na hindi ito maari, dahil mas nakakatakot pa ito hindi gaya ng kanyang inaakala. Sabi naman ni Baekgi na kung sakaling hindi magawang mapahinto ito ni Yuhun ay tingin nila na magkakaroon sila ng malaking problema dito. Ngunit hindi naman ito ang kaso sa oras na ito ngayon dahil sa makakaya naman itong gawa ng paraan ng kanilang Lord Xian Yuhun. Sa isip naman ng bihag na labis itong nagtitiwala sa kasama nilang ito, at tingin niya ay nakikita niya ang sarili niya dito sa kung paano siya magtiwala sa kanilang ama. Nang bigla naman itong nagpalabas ng malakas na enerhiya mula sa kanyang kinatatayuan, sa nangyari ay napasabi naman dito si Yuhun na kung totoo ba na ang kanyang internal energy ay walang katapusan, dahil sa lalo itong mas lumalakas kahit pa na kanina pa ito nagpapalabas ng malalakas na yin energy bago pa sila magtungo dito, at ito ay nasa ibang dimensyon na kumpara sa uri ng enerhiya na mayroon ng mga martial artist na nag-ensayo ng mahabang panahon. Matapos ay agad naman itong inatake si Yuhun, dahil sa bilis ng pangyayari ay agad naman na napasalag dito ang ating bida. Napasigaw naman dito si Baekgi at sinasabihan ang ating bida na mag-iingat ito, dahil sa naghahanda na naman ito na umatake. Matapos ay agad naman na nitong binigyan si Yuhun ng atake na kanyang inipon. Sa nangyari ay agad naman itong inutusan ang nanomachine na i-activate ang augmented reality at analisahin ang mga tatamaan ng mga ice fragments na ito, na agad naman na sinang-ayunan nito.
Matapos ay matagumpay naman itong naiiwasan at naaatake ang mga ice fragments na iniatake sa kanya ng babae. Matapos ay agad naman ulit itong naghanda pa ng kasunod na atake kay Yuun. Hindi din nagtagal ay agad na din niya itong ipinang-atake. Madali lamang itong nagagawang salagin ng ating bida at ito ay dahil sa tulong ng nanomachine. Sa nakikita naman ng kanilang bihag ay namamangha ito sa ating bida dahil sa madali lamang nitong nagagawang maiwasan at mas alag ang ginagawang pag-atake sa kanya ng kapatid nito. Agad naman na may napansin dito si Yuun, sabi nito na ang mga ice fragments na ito ay walang mga yin energy na nakasama dito, at ito ay para lamang lumilipad na mga yelo para sa kanya. Nang matapos nitong atakihin si Yuun, ay ikinumpas naman nito ang kanyang kamay upang magsianggatan ang yelo sa paligid nito, at hindi rin nagtagal ay nagawa nitong mapalibutan ang kanyang sarili ng malaking yelo, na agad naman na sumugod dito si Yuun. Nagulat naman dito si Becky at napasabi na paanong naging posible na magawa niya ang bagay na iyon. Napansin naman ng kapatid nito na ang mga ice fragments sa paligid ay huminto na. Sabi ni Yuun na ito na ang kanyang tamang pagkakataon, kaya naman ay agad nitong inatake ang babae sa loob ng isang malaking yelo. Agad naman na bumungad ang mukha nito sa harapan ni Yuun, kaya naman ay agad naman na nagkaroon ito ng reaksyon at nagpalabas ng malakas na aura at magsasagawa ng pag-atake. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na huli na para dito, matapos ay mabilis nitong tinarget ang mga pressure points nito upang mapatigil ang babae, matapos na magawa ito ni Yuun ay agad naman na nagbagsakan ang mga malalaking tipak ng yelo na nakalutang. Sa isip nito na ang masamang panahon dito ay nagawa na niyang mapahinto, ngunit ang malamig na paligid ay hindi pa din nawawala. Kaya naman ay agad nitong inulit ang kanyang ginawa sa pressure points nito. Nagtataka naman siya dito dahil sa kung bakit napakalakas ng yin energy ng isang ito, hindi pa niya nagagawang magamit ang kanyang 5th Mastery Chi kahit na sa pakikipaglaban nito sa martial artist na nasa evolutionary realm, ngunit kahit ang 7th Master Chi ay hindi magawang mapahinto ito. Sabi nito na nagawa na niyang mapatamaan ang kanyang paralysis pressure ngunit nagagawa pa din itong makagalaw, kaya naman ay inulit nito ang kanyang ginawa sa katawan ng babae, at hindi din nagtagal ay agad na din itong napahinto at bumagsak. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida na ang babae na ito ay napakahirap na kalabanan. Nang matapos ay inilapag naman ni Yuun ang babae. Namamangha naman ang kapatid nito sa ating bida at sinabi na hindi nito inaasahan na magagawa ito ni Yuun at talagang nakakabilib ito. May napansin namang kakaiba dito si Yuun. Sa isip nito na ang kamay nito ay hindi tama ang kulay at sigurado siya na nasa hindi ito maayos na kalagayan, agad naman itong sinuri ang katawan ng babae. Napansin nito na ang mga ugat sa katawan ng babae ay naglalabasan, at ang yin energy sa katawan nito ay patuloy pa din sa pagwawala kahit na nagawa na nitong mapahinto ang kanyang daluyan kaya naman ay nagsabi ito na kailangan na nilang magmadali. Sa nangyari ay agad naman na binuhat ni Yuun ang katawan ng babae. Nagtataka naman dito ang kanyang kapatid at nagtatanong kung saan naman balak nitong dalhin ang kanyang kapatid. Sumagot naman dito si Yuun na dadalhin niya ito sa lola ni Miss Kang upang masuri. Sabi naman nito na kahit na magaling pa itong manggagamot ay tingin ba ng ating bida na magagawang mapagaling ng sinasabi nito ang kondisyon ng kanyang kapatid. Sabi naman dito ng ating bida na kung ang Divine Doctor ay walang magagawa sa bagay na ito ay tingin niya na wala ng pag-asa pa para sa buhay ng kanyang kapatid, kaya naman ay sumunod na lang ito sa kanila dahil kailangan na nilang magmadali. Nagulat naman ito dahil sa kanyang narinig at napapatanong kung nasaan ang tinutukoy ng mga ito na Divine Doctor. Sabi naman ni Becky dito na ang lola ni Miss Cam ay ang Divine Doctor. Sa narinig nito ay hindi naman siya makapaniwala. Sa isip nito na hindi nabanggit ni Miss Cam ang patungkol sa bagay na ito sa tuwing nagpupunta siya dito upang kumuha ng gamot. Kaya naman ay napasabi na lang siya na tingin nito na hindi naman talaga niya aaminin ang bagay na iyon dahil sa hinahayaan lamang niyang mabuhay ang babaeng iyon dahil sa kailangan nitong humingi ng gamot sa kanya. Agad naman siyang sinabihan ni Becky na magmadali na silang umalis dahil wala na silang oras pa para sa kanyang pagkabigla dahil sa kanyang narinig. Matapos na magsama-sama ang lahat sa kanilang ginawang misyon,
sila Qian Yuwon ay agad na nagmadaling naghanap ng daungan, na matagumpay naman silang nakahanap ng taong maghahatid sa kanila na nagsasagawa ng trabaho kahit nasa 10 oras na ng gabi. Nagmadali sila na magtungo sa Heavenly Demonic Cult Branch sa northernmost region ng Honam ng umagang-umaga matapos na makatawid sila ng ilog. Agad naman silang sinalubong ng pagbati ng mga tao na andi dito at nagbigay ng pagpupugay. Sabi naman dito ng kanilang bihag na ang alam lang nito sa isang ito na totoong napakalakas niya ngunit siya pala ang Demonic Lord ng Heavenly Demonic Cult, at mukhang dumaan ito sa isang operasyon upang magmukhang bata ulit. Agad namang sinabi dito ni Yuwon na ang sitwasyon na mayroon sila ay kinakailangan na magmadali, kaya naman tinanong nito kung nasaan ang Divine Doctor. Agad naman na nagsalita ang isa sa mga gwardya na ang Divine Doctor ay kasalukuyang nasa First Guest Hall. Nag-utos naman ito kay Becky at kay Council Elder Yang na dalhin ang sanggol sa isa pang guest hall at hantayin na lamang sila doon, na agad naman na sinang-ayunan ng dalawa. Matapos ay dumiretso na sila sa sinabi sa kanila ng gwardya sa tinutuluyan ng Divine Doctor, agad naman na nakarating ang mga ito. Agad naman na natuwa si Moonju sa pagkakakita nito sa ating bida, kaya naman ay agad na lumapit ito, ngunit nagtaka naman ito dahil sa may bitbit itong isang babae, kaya naman ay tinanong nito kay Yuwon na kung sino naman ang bitbit na babae nito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na ipinasok ito sa loob ng silid upang masuri ng Divine Doctor, agad nitong tinignan ang pulso nito upang malaman ang tunay nitong karamdaman. Sinabi naman ni Hyobong kay Moonju ang buong detalye kung bakit nila dinala ang babae dito. Masaya naman sa narinig na ito si Moonju at alam naman nito na ang kanilang Lord Qian Yuwon ay hindi ganong klaseng lalaki. Sa isip naman nito na totoong nababahala siya dahil ang isang ito ay hindi makakailan na napakagandang babae, at nahihirapan itong maniwala na isa lamang itong pasyente, ngunit kilala naman niya si Yuwon na hindi basta-basta lamang na makukuha dahil sa kagandahan. Dagdag naman ni Hyobong na tingin nito na nabasa niya sa kung saan na maari lamang na magamot ang 9-yin meridian collapse sa pagbabalanse nito gamit ang isang tao na may malakas na yang energy. Nagtatanong naman dito si Moonju kung anong pagbabalanse ang sinasabi nito, kaya naman ay pilyo nitong sinagot si Moonju na ito ay ang pag-iisa ng lalaki at babae. Sa nangyari ay galit naman ito sa sinasabi sa kanya ni Hyobong. Maging ang ating bida ay hindi naman nagustuhan ito at sabi nito sa kanyang isipan na isa itong hindi magandang biro at tingin ba ng mga ito na hindi niya naririnig ang kanilang mga pinag-uusapan kanina pa. Agad naman na natapos ang Divine Doctor sa ginagawa nitong pagsusuri sa katawan ng babae, sabi nito na ito ay ang 9 meridian collapse, at akala niya ay hindi na niya ito muli pang makikita. Nagtanong naman ang Council Elder Yang na kung malubha ba ang sakit nito. Dagdag pa niya na hindi nito alam kung sino ang nagbibigay ng gamot sa isang ito ngunit may kung sino ang nagbigay dito ng gamot upang mapataas ang kanyang yang energy. At mukhang ito ang dahilan kung bakit hamaba pa ang buhay nito. Sa isip naman ng kapatid nito na ito ay dahil sa gamot na gawa ng kanyang apo at nais niyang sabihin ito sa kanya ngayon. Ngunit naalala naman ito ang sinabi sa kanya ni Yuwon na tumahimik lamang ito patungkol dito kung nais pa niyang magamot ang kanyang kapatid. Kaya naman ay tatahimik na lamang siya. Nagtanong naman si Yuwon na ang ibig bang sabihin nito na nagamot na niya dati ang ganitong uri ng karamdaman, bigla naman itong napailing sa tanong sa kanya ni Yuwon, kaya naman ay napasigaw na dito ang bihag at tinatanong kung totoo ba na hindi nito nagawang mapagaling ang ganitong klase ng karamdaman. Sinabi naman ng Divine Doctor na patapusin niya muna ito dahil sa may sasabihin pa siya. Sabi nito na ang unang pasyente na nakita niya na may 9-yin meridian collapse ay 30 taon na ang nakakalipas. Alam nito ang basic sa mga kailangan niyang gawin, ngunit ang karamdaman ng batang ito ay tanging ang makakatulong lamang ay ang mga martial artist na nagsanay upang mapataas ang kanilang inner energy, kaya naman ay mahirap magamot ang sakit nito. Dagdag pa nito na wala nang magagawa ang mga gamot nito sa kanya. Dahil ang solusyon lamang upang magawang mabuksan ang barado nitong daluyan ay ang pagkakaroon ng yang energy na sapat ang lakas para yumapekto ito,
At bukod pa doon ay mahirap makahanap ng ganong kalakas na yang energy. Nagtanong naman ang council elder yang na kung hindi ba ito nakahanap noon ng kahit na sino. Sumagot naman ito na mali siya, dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang mga tauhan upang makahanap ng isa. Sabi nito na ang abot ng Shaolin, na isa sa 5 great martial artist ng panahon na iyon, tinatawag siyang pinakamalakas dahil sa nagawa nitong ma-master ang internal martial art sa pinakamataas na antas nito, at bilang isang Buddhist monk ay madali lamang nitong tinanggap ang kanyang pabor. Ang kanyang inner energy ay nagtataglay ng sapat na yang energy upang magawang mapahinto ang nagwawalang yin energy ng pasyente niya noon, ngunit ang daluyan ng babae ay hindi nakayanan ito, at sa huli ay hindi na nito nagawa pang matagalan ang malakas na inner energy ng Buddhist monk at namatay din kaagad. Hindi niya ito kasalanan talaga, ngunit kalaunan ay bumaba ito sa kanyang posisyon dala ng matinding galit sa kanyang sarili, at ito ang unang pasyente na hindi niya nagawang mailigtas sa haba ng kanyang karera sa paggagamot. Napasabi naman dito ang council elder na mukhang may mali sa pamamaraan ng mga ito, at nagtanong ito na kung may alam pa ba ito ng mas magandang paraan. Sabi naman nito na hindi matatawag ang isang tao bilang doktor kung hindi nila titignan ang kanilang pagkakamali. Gaya ng sinabi ng abot ng Shaolin, ay ang pagsubok sa pagbubukas ng kanyang daluyan sa pamamagitan ng inner energy ay magsasanhi ng malakas na reaksyon mula sa yin energy. At ito ay magpupwersa sa kanya upang itaas nito ang kanyang sariling chi. At ang daluyan ng babae ay hindi kayang pangasiwaan ang dalawang malakas na enerhiya, sabi ng bihag nito na kung hindi ito posible ay paano naman niyang magagawang magamot ito. Sumagot naman ang Divine Doctor na mayroong dalawang paraan at ang parehas ay may hindi magandang idinudulot. Ang isa ay imposible sa pagkakataon na ito ngayon, ngunit ang isang paraan ay tingin niya na hindi nito gugustuhin pati na din ng kanyang kapatid na babae na gawin. Nagtanong naman ito na kung anong paraan ang nais nitong sabihin sa kanya. Sabi nito na nag-uumpisa ang kanyang yin energy sa kanyang sinapupunan, bigla naman itong nagulat na kung ang ibig sabihin ba nito ay kailangan ng kanyang kapatid na makipagnig sa isang lalaki. Sumagot naman dito ang Divine Doctor na tama siya, dahil ang paraan na iyon ay magagawang mabawasan ang pressure sa daluyan nito, sa pamamagitan ng natural na pagpasok ng yang energy nito sa kanyang katawan ay makakamit nito ang pagbalanse ng yin at yang sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na ang tanging tao na may malakas na yang energy dito ay si Yuun lamang. Sa isip naman nito na hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng paraan ng panggagamot, kaya naman tinanong niya ang Divine Doctor na kung ano naman ang isa pang paraan na tinutukoy nito kanina. Nang sasabihin na ito ng Divine Doctor ay bigla naman itong nagulat dahil sa may naramdaman itong kakaiba. Sabi nito na anong klaseng enerhiya naman ang kanyang nararamdaman, dahil hindi niya ito nadama kanina habang papunta sila sa isang branch ng demonic cult, at mas malakas ito kumpara sa enerhiya ng babae ng kaninang nagwawala pa ito. Napatanong naman si Moonju kung anong nangyayari sa kanya, sa isip ni Yuun na mukhang hindi pa nila nararamdaman ang paparating, at kung tanging siya lamang ang nakaramdam nito, ay ang taong nasa labas ay kaparehas lamang niya ng level o mas mataas pa. Kaya naman ay sinabi nito na maghintay lamang sila dito at may pupuntahan lamang itong mahalaga. Agad naman itong umalis upang magtungo sa malakas na nilalang sa gate ng demonic cult upang malaman kung sino ito. Gaya ng mga tao na mayroong kanya-kanyang amoy, ay mayroong natatangi sa chi ng kada tao, kaya naman ang isang mahusay na martial artist sa paggamit ng inner energy lamang ang may kakayahan na matukoy ito. Habang tumataas ang realm martial prowess ng isang tao, ay lalong lumalawak din ang pandaman ng chi nito, at kapag nakaabot na ang isang tao sa mystic realm ay makakaya na nitong magamit ang nature's energy at magawang maramdaman ang mga naiwang bakas ng chi ng kung sino man. Bago pa ito, ay mabilis na nagpapalipat-lipat ang malakas na nilalang, sabi nito na ang yin energy ay itinuturo siya sa Huangshan, at ngayon ay papatawid na ito sa Yellow River patungo sa Timog Silangan, at gumagamit na ito ng kanyang inner energy ngunit hindi pa din niya magawang maabyutan ito. Dagdag pa nito na base sa mga bakas na naiwan ng mga ito, ay sigurado siya na nagwala ang babae sa lugar na iyon,
At ang magawang matalo at kidnapin siya ay sigurado ito na ang taong iyon ay isa ding napaka-advanced na martial artist, at kung sino man ang nakalaban ng mga ito ay hindi niya ito mapapatawad, at magbabayad ang taong ito sa pagkuha sa kanyang mga anak. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.